mga friends. It's been a while. Agala kong hindi nakapagluto kasi pinagluto ako ng asawa ko. Naalala ko nung dalaga pa ako. Ang pangpaksiw ko ay purong suka lang. Not sponsored, Dato Piti yung gagamitin ko ngayon. Ang paksiw ko, tapos lagyan ko ng paminta. Tapos ang ipapaksiw ko ay galunggong. Binili ko to ng ganito na ang itsura, malinis na. Tapos syempre may bawang at saka sibuyas, in-slice ko na. Ay, naalala ko pag nagluluto kami ng paksiw, turo sa akin ni Ate Myrna. Hi Ate Myrna, kung mapapanood mo to, yung suka ang pinakatubig niya. At masarap yung luto niyang yun. Since hindi nga, alam niyo naman po, hindi ako marunong expert magluto. Yung asawa ko, ilalahat ko tong suka na to. Dito ko, pag kulang pa yan, may extrang suka pa naman ako. Nabili. Kung sakali, lalagay ko itong itong tatlong galunggong na binili ko sa palengke kanina. Naka-slice na siya, so hindi ko na siya nilinisan. Naka-slice na talaga. Mukhang kulang talaga itong aking suka. Kaya may rescue yan. Ay, puso. Sorry naman. Umiikot yung camera ko. Nasira kasi itong stand ko. Yan. So, since madami tayong isda, tatlo, obvious naman na hindi kasya. Kaya, lalagyan ko yung suka. Siyempre, hindi na yung kagaya ng kaninang ginamit kong suka. Ay! Special paumbong naman ito. Papakuluan ko siya. Ang ginagawa namin ng ka-boardmate ko, itong pinakuluan na to, pag yung sobrang konting-konti na lang yung suka, saka namin papatayin. Siyempre, lalagyan ko ng sibuyas. Sarap kasi ang may sibuyas. At saka, parang baliktad po. Dapat ay bawang muna. Kung mapapansin niyo po, hindi po ako nagigisa ng bawang sibuyas kasi as much as possible po, iniiwasan ko ang magprito para malibre naman tayo sa kolesterol. Kasi alam nyo na, habang tayo ay bumabata, kailangan ay mag-iingat na tayo sa pagkain natin. Ayan natin yung
Tantayin natin at baka masubuhan ng pamintang madami. Paano natin masyadong mahilig siya, masyadong maraming paminta. Ito. Yan. Medyo amoy na asin na siya. Ayan, maasin na. Hindi naman po tayo expert magluto. Try lang. Wala naman yung asawa ko. Kaya walang magre-reklamo. Dahil siya nandoon sa 13, ako naman nandito sa Dasma. Weekly lang siyang umuwi. Actually, bago siya pumunta doon sa trabaho niya, pinagluto niya muna ako ng paksiw. Paksiw din niluto niya kasi wala kaming rep. So, para hindi mabilis mapanis, paksiw ang niluluto namin or puto. Kaya lang nga, para iwas kolesterol, tayo ay ipapaksiw lang. Ay, asin pala. Tatan natin ang asin. Ito yung magluluto ako. Ito ang nalilimutan ko lagi. Ang asin. Dami ba? Hindi ko po alam. Kasi feeling ko po, kahit na tikman ko, ganun pa rin. Wala pa rin lasa. Kasi nga, hindi po tayo expert magluto. Tagal-tagal ko na po hindi nagluto. Kasi nga, pinagluluto na naman ako ng asawa ko. Nasa Sambales siya dati, ngayon siya ay nasa 13. Doon siya nabuhay. Yan. Bali ano lang po natin to, iigahin, kumbaga antayin po natin matuyot yung kanyang, sobrang tuyo, papasimsim lang po natin yung suka. Kasi naalala ko po yung paksiw ng kaboardmate ko, si Ate Myrna, si Nelly, may kaboardmate pa akong isa, nakalimutan ko na ng pangalan. Ganito ginagawa nila. Napakasarap niya magluto ng paksiw. Ano lang, suka at saka bawang lang. Ito naman, nakita ko sa recipe na may bawang, sibuyas, may sili. Kulang nga po tayo ng luya. Tinamad na po, nakalawala po sa isip kasi wala pa po akong idea kung anong luluto ko. Kaya, yun, isipan ko bang luto. May nakita akong luya dito, kaso tuyot na. Yun na, masarap pag tuyot na. Kasi yung luya po dito, ginagawang sa labat ng asawa ko. Kasi nga, hindi po siya nagkakapi. Kasi pag nagkakapi siya, masakit ang ulo niya o hindi siya makatulog. Kaya, kasi hindi siya makatulog, ayun, ano na lang siya sa labat. Ako po, medyo nagkaroon po ako ng problema. Dati po ay nagkakape ako once a day lang naman. Hindi naman ako sugapang magkape. It so happen na parang pag magkakape ako or anything mainit, di lang naman po exclusive sa kape. Anything mainit, parang umiinit yung dibdib ko, parang muscle spasm. So sabi ko, parang naulit yung gastritis ko. Binabawal na po sa akin ng doktor yan. Pag inom ko ng kape. Kaya lang, siyempre, bisyo natin magkape. Ayun, nag-try ko ulit nagkape. Well, yun nga, nangyari. Medyo, siguro, mga 2 o 3 araw ako nalipasan ng gutom sa klinik kasi ang oras ang pasyente namin minsan sa klinik, 11:30 onwards. Pag umaga, medyo pahinga, pero pagdating ng 11:30 onwards, yan, marami na. So, nalipasan ako ng gutom. Siguro mga 2 days yun, lagi ako nalilipasan ng gutom. Yun, napansin ko na, once na nagkape ako or anything na mainit,
na sakit ng dibdib ko. Maabot na yung sakit ng dibdib ko sa likod. Kaya sabi ko, sige, iurong ko muna ang kape. Paminsan-minsan, pag nakakakita ko na nagkakape, lalo na pag nakakanood ako sa reels, kape-kape, napapaibig ako. Kaya lang sabi ko, try na ko muna. Napigilan ko naman dati magkape. Pag sa banda-banda riyan na medyo nakamove on na ako, yung hindi na ako nalilipas ng butong, magta-try ulit ang magkape. Pero siguro po ay hindi na masyado. Hindi ko naman po sinabing masama ang magkape. Depende lang po yun sa tao. Meron pong okay lang magkape. Meron sa case ko po na nagka-gastritis na, ayun, medyo ibinawal na sa akin nito. Nangangamoy na po yung niluluto. Try natin tikman. Ang asin, yun lang po masasabi ko na asin. Medyo napadami po yata yung nilagay kong soup. Tapos, may nakita po ako sa recipe, pwedeng magpaksiw, pero lalagyan natin ng tidbits. Medyo luto na po siya. Tignan natin ang tidbits. Medyo yung asim naman niya maiba-iba. Kasi pag nagpapaksiw po ako ng umaga, medyo mahapdi yung tiyan ko. Simula nung malipasan ako ng gutom, mahapdi na yung tiyan ko pag may something na maasim. Kaya hindi ako nagpapaksiw sa umaga. Yung kasama ko, sabi niya, Doktora, huwag ka muna magmaasim sa umaga kasi pagising, walang laman yung tiyan natin. So, parang masama yung sa'yo yung maasim pag walang laman ng tiyan. Kaya yun, yung paksiw, hindi ko sa inyo ulam pag umaga. Sa tanghali at saka gabi, wala namang problema. Hindi naman sumasakit yung tiyan. Yan, iigahin ko lang po ng konti. Tapos ay luto na. Dahil medyo naaasiman na po. Tatry natin. Pag ito ay medyo maasim, lalagyan ko ng konting-konting asukal. Hindi ako mahilig sa asukal, kaya lang pagka sobrang asim, nilalagyan ko ng asukal para ba ang tawag doon, matimbang po ang lasa ng asim at saka matamis. Sumarap naman po. Malagyan ng tidbits, medyo malesin yung suka. Medyo mahina kasi ako sa maasim. Pero masarap pala po siya. Paksiw na may tidbits. Siguro mas maganda kung mas madami. Kaya lang, kunti lang naman ang isda. Kunti lang nalagay. Dahil bawal nga po sa akin ang sobrang asim, lalagyan ko po ng konting asukal. Para lang modulate. Sa inyo naman po yun, pagka wala pong problema yung tiyan nyo sa maasim, yun yung lagyan ng asukal. Dibaga, kanya-kanyang taste na lang po tayo. Pero masarap po siya. Malagyan ng tidbits na iba. Na wala-wala yung lasang suka. Paigahin ko ng konti. Kasi yung luto ng ka-boardmate ko na suka, na paksiw, as in, halos walang sabaw. Is maganda man siya kasi lutong-luto yung isda. Wala rin na yung lasa, yung malansa.
Tatakpan po natin para mabilis na kumulo. Naantay-antay na lang natin na maluto. Naisip ko lang po magluto kasi wala akong pasok ngayon. Sabi ko, miss ko yata magluto. Hindi ako magaling magluto. Gamitin natin yung mga gamit natin. Nagtanghalian na po ako. Nagtanghalian na po ako. Ang inulam ko po ay pritong manok. Kasi gutom na ako. So, hindi ko na nahintay yung aking niluto. Lulutuin. Mamayang hapon ko na po. Gabi ko po. Nahanda na gamit itong pinipare ko na mantika kasi nga hindi ako nag-iisa. Check natin. Ito, madami-dami pa. Konting pulo. Iinom mo lang muna tayo. Ang ipinalit ko sa kape ay Lipton. Okay na lang, matatapos na siya. Kunti pa. Tignan na natin yung ginawa natin na may suka. Diba? Masarap. Maasim pa rin siya, pero at least lesson na. Tikman natin yung isda. Yung galunggong. Ang masarap. Parang gusto ko ulit kumain. Kasi ang dami kong sinain. Kasi kala ko may pasok ako. Wala pala. Nalimutan ko na day off ko. Yun. Kaya hanggang gabi na, hanggang umaga pa itong niluto kong kanin. Pero okay lang, parang may ulam na, may kanin pa. Takpan ulit natin para mabilis. Ang init ko ngayon, kahapon, ang lamig. Kasi umuulan, pero ngayon mainit. Kaya ganun po talaga. Pagka maulan, magre-reklamo tayong maulan. Pag mainit, magre-reklamo tayong mainit. Wala talagang kukontentuhan. Pero ang mahalaga po, meron tayong trabaho, meron tayong mailuluto sa ating hapagkainan, may blessing tayo.
Yan po, umaga na. Uli natin at baka masunog naman na. Konti na lang. Siguro po tama na to kasi may pineapple tidbits naman. Ay! Na i-absorb. Ayun lang po. Ayan na po ang finished product. Salamat po sa panonood. God bless you po. Bye-bye!